Magandang lalaki at babae po. Sa gila, ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Ameling Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mag-Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo bang maiwasang magkaroon ng maraming komplikasyon at konsumisyon sa buhay? Ang payo namin, iwasan mong makialam sa buhay ng iba. Good news, pag-uusapan natin mamaya. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para maiwasan ang komplikasyon at konsumisyon sa buhay. Sa ating episode na, Huwag Makialam! Pag-uusapan din natin kung paano maiwasang maging malungkot. Pero bago ang lahat ng yan, muli po, maraming salamat sa lahat sa inyo na patuloy na nanonood ng programa. At syempre, shoutout lang ako kay Tito Jimo Moreno and Tita Terry Moreno na lagi nanonood ng Tulong Ko Pa sa Mag-Global. At syempre, gusto lamang naming pasalamatan lahat na nagpapadala ng mga pagbati sa amin at mga sinasabing nakakatulong talaga ang programa sa kanilang buhay. Okay, simulan na po natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin one idea or in this case, one story can change your life. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa dalawang magkaibigan. Alam mo, Sir Vic, kwento ito ng isang langgam at kaibigan niyang tipaklong. Yan, tipaklong. Ayan, alam nyo, isang summer or tag-init, nagtatrabaho ang langgam ng husto para makaipon ng pagkain. Alam nyo, kabaliktaran naman ang ginagawa ng tipaklong. Wala siyang ginagawa kundi mag-enjoy, maglaro, ng buong araw. Pagdating ng taglamig, ang langgam naman ay masarap na nagre-relax sa kanyang bahay. At biglang dumating ang tipaklong at nanghihingi ng tulong dahil wala siyang makain. So, binigyan ng tulong ng langgam ang tipaklong. Pagkatapos ng ilang araw, balik na naman ang tipaklong para humingi ng tulong. Sabi ng langgam, I'm sorry, my friend, but my food is just enough for my family to last until the end of winter. Kung bibigyan kita, magugutom naman ang pamilya ko. Meron tayong buong summer para maghanda para sa panahon ng winter. Pero pinili mong maglaro at mag-relax imbis na magtrabaho. Siguro sa ninyo, sana naman matututunan natin dito. Napakadami po, lalo-lalo na po sa mga taong may problema sa pera. Isa-isahin po natin ang matututunan natin. Number one, sometimes ants are more intelligent than people. Totoo po. Diba? In this story po, kuminsan, yung langgam po, nagtrabaho mabuti, nung panahon pwede siya magtrabaho, nung hindi na siya makapagtrabaho, pwede siya mag-relax kasi marami po siyang nag-iipon. Problema po, gano'n po karami sa atin. Hindi po tayo natin ginagawa yung ginagawa ng langgam. Gastos lang po tayo ng gastos. Akala natin walang katapusan ang pagdating ng pera. The bad news po darating po pagkakataon, hindi tayo mapagtrabaho, may masamang mangyari sa ating economy. Tanong, saan tayo kukulang? Alam nyo ba na ito ay nakasulat pa sa Proverbs, no? Sabi doon, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Totoo po. Oo nga naman. So, dapat po sana ganun po tayo, matuto po tayo sa langgam. Dahil sa totoo po, may panahon ng pagkita ng pera at may panahon na hindi na tayo kikita ng pera for so many reasons. May sakit, may edad, nawalan tayo ng trabaho, at lahat po yan pwedeng mangyari. Ang tanong, ikaw, game ka na ba? Paano kung hindi ka na pwedeng gamitan ng pera? Grabe, ano? Kahit sa langgam, meron tayong natututunan. Lesson number 2, learn from your friends. Pero wag lang yung good, pati yung bad. Totoo po. Alam niyo po bang marami tayong matututunan sa ating mga kaibigan? Tingnan niyo po, gaano po karami sa ating kaibigan ang baon sa utang? Bakit? Kasi nakita po natin. Kailangan bagong kotse. Kailangan bago cellphone. Kailangan bago. Kailangan pag Friday, may night out. Kailangan pag Saturday, may ganito. Ano po nangyari? Makikita niyo one day, lalapit sa iyo mauutang. So sana po matuto na po tayo doon. Huwag po natin gayahin yung mga ginagawa nila. Dahil one day, tayo naman po yung mangungutang. Yun po yung learning sa mali niyang ginagawa. Pero po tayo sa kabilang side. Kung meron po kayo kaibigang langgam, matuto po kayo sa langgam. Marunong po siya mag-ipon, marunong po siya magtabi, marunong po siyang mag-invest. Kasi alam niya po darating ang araw, hindi siya pwedeng kumita ng pera.
may pagguhog. Kumbaga, learn from your friends, no? Good and the bad. Yung grasshopper should learn from the ant. At yung ant, ganun din, matuto. At ang maganda dito, parang meron ka ng warning at babala kung ano yung pwedeng mangyaring hindi maganda sa atin kung hindi tayo mag-iipon ng summer. Tandaan niyo, hindi na po para sa pera to. Kaya nga po, pag tinignan po natin mga kaibigan natin, may mga kaibigan tayong maganda buhay, learn from them, ano ginagawa nilang tama. Pero may mga kaibigan tayong hindi maganda ang buhay, learn from them. Ano po yung magpangit na ginagawa nila, kaya nasisira ang buhay nila. By the way, hindi na kaibigan, kamag-anak, kahit hindi ka kilala, kapitbahay, may matututunan po tayo sa kanila. Learn, not only sa good, but also sa bad. Number 3, you don't need to do what your friends are doing. Ayan po. Diba, the ant did not do what the grasshopper was doing. Hindi niya, kumbaga nakita niya nagre-relax si Tipaklong, hindi niya naman ginawa. Kasi inisip niya na may mas magandang plano o mas magandang mangyayari sa buhay niya. Ikaw, hindi mo kailangan gayahin ang ginagawa ng kapatid mo, nung pinsan mo, nung kaibigan mo, nung kabarkada mo, na pag may concert dito, punta rito, pag may inuman dito, pag may kailangan bilhin dito. Hindi po, bago kotse niya, bago ka rin, hindi po. May mga bagay at may hangganan ang pagkakaibigan at may hangganan ang pagiging kapamilya. Hindi lahat po ng ginagawa nila dapat natin gawin. Yung maganda, gawin natin. Yung pangit, wag nating gawin. Bakit? One day po, darating po tayo sa sitwasyon pareho, may problema tayo sa pera, may problema tayo sa relasyon, may problema tayo sa buhay natin. Bakit? Ginaya natin yung pangit. Pero, pag ginaya natin maganda one day, pareho kayo magkakaroon ng matagumpay na buhay. Correct. And syempre, ang magandang payo sa number 4 is, as good friends, we should warn our friends. Kumbaga, nakita mo yung ant, parang hindi lang siya huminto sa, ay hindi kita bibigyan ng pagkain ngayon. Pinayuhan niya. 'Di ba? Yung grasshopper. Ang problema lang po, late ng konti. Pinayon niya po, nung wala na ang pera yung grasshopper, sana po, nung panahon pa lang po ng tag-ani, sinabi, uy, liga dito. Nakita mo, trabaho ko ng trabaho. Bakit? Gawin mo to. Kasi isang araw, hindi tayo pwede niya pagtrabaho. Dapat minatabi tayo. Ganon din po ang gawin nyo sa mga kaibigan nyo kung talagang mahal nyo sila. Ganon din po ang gawin nyo sa mga kapamilya nyo kung talagang mahal nyo sila. Dahil may mga pagkakataon, kailangan pong paalalahanan natin sila. Sabi nga po nung nanay ko, hindi ko makalimutan, paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Kumisan po, nakakalimot po tayo na gawin yung tama. Kumisan, kailangan nating paalalahanan. Pero, ang masakit na katotohanan, hanggang paalala lang po pwede natin gawin. Hindi po natin pwedeng gawin yung dapat nila gawin para sa buhay nila. Sila po dapat ang gumawa. Sana marami tayong natutunan. Number 1, sometimes ants are more intelligent than people. Mas matalino pa daw. Sana matuto tayo. 'Di ba? Pangalawa, learn from your friends, the good and the bad. Number 3 na napag-usapan natin, you don't need to do what your friends are doing. Hindi mo kailangan sundin yon. Number 4, as good friends, we should warn our friends. Naku, sana po natutunan niya. Sigurado ko po, gaganda ang buhay niyo at malamang pati kapamilya at kamag-anak. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibig. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Hatid sa atin to ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioners, lotion, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Non-toxic ito, hypoallergenic with certified organic ingredients. Visit Earth Baby's website or Amazon. Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin ang isang internet article na napaka-importante yung maintindihan. Ano po yan? How to Cope with a Loneliness by Elizabeth Scott. Totoo po. Kasi marami tayong mga nakakausap ngayon na, uy, alam mo, ang sad-sad ko. Alam mo, parang inaatake ako ng loneliness. Di ba? Dinadalaw ng kalungkutan. Ito ang payo ni Elizabeth Scott. May mga tip po na pwede niyang gawin para mabawasan o mawala ang inyong kalungkutan. Pero kailangan niyo po itong
gawin. Nagkakaintindihan at unang-una po kayo, payo ko, pag dinalaw kayo ng kalungkutan, huwag niyong papasukin, sarado niyo yung pinto. De, joke lang po. Okay, tip number 1. Join a class or club, whether it's an art class, exercise class, book class. Joining a class or club automatically exposes you to group of people who share at least one of your interests. Normally po, loneliness, kumisa po kadalasan, dahilan ng loneliness is being alone. Oo. Kaya, nag-iisa ka, wala kang kasama, kaya ka nagiging lonely. Kung ito po ang dahilan, ba't kayo nagiging lonely? So, iwasan yung maging alone. So, how do you do that? There's so many clubs po na pwede nyo samahan. Sumali kayo. Join, exercise, tai chi sa park, zumba sa park, art class, napakadami po. Ang ganda po dito kasi pagpunta nyo, may tao, may kausap kayo. So, yung dahilan ba't kayo nalulungkot dahil alone kayo, mawawala na po. At dahil wala na po yun, hindi na kayo Yung iba nga kahit na may edad na ha, nagma-master's degree pa, nagdo-doctorate degree pa, kasi nakaka-suit daw yun ng loneliness. Number 2, volunteer. Kasi volunteering for a cause you believe in can provide the same benefits as taking class. Yeah, So, mag-volunteer. So, pagkakataon po is, kung naman hindi ka lang basta magte-take para matuto. Humanap ka ng pagkakataon para makatulong ka sa iba. Mag-volunteer ka sa inyong soup kitchen. Bawat city po, bawat municipality may soup kitchen na pinagpapakain sa mga homeless. Sasali ka rin, kag taga-sabot ng pagkain, taga-bigay ng pagkain. So yun po, una-una, marami ka na makausap. Magkakaroon ng significance ang buhay mo. So, malamang, may iwasan ka nang maging malungkot. Plus yun nga yung issue na being lonely. Hindi ka na magiging lonely dahil marami ka kasama. Tsaka working with those who have less than you have, di ba, can help you feel a deeper sense of gratitude for what you have in your own life. Kasi parang nakikita mo yung ibang tao parang less than, dehado. Makikita mo, ay, napaka-bless ko pala. Di ba, nagiging grateful ka. So, another way of volunteering, pwede kayo mag-volunteer pag-drive nyo yung pinsan nyo, nanay nyo, tatay nyo, kapitbahay. Kung marunong kayo mag-drive. Or kung marunong kayo magluto. Uy, magluluto ko kayo breakfast, bilhin nyo lang yung mga karikado, kunin nyo dito, pagluto na. That's one way to be useful and to have a purpose in life. Number 3, find support online. Find people with similar interests. Pwede kang mag-join ng Facebook, meet-up groups, focused on your passion. Meron nga ngayon yung Buy Nothing group, di ba? Parang isa tong grupo na kung saan nag-share sila nung meron sila na hindi nila kailangan ibenta. Especially po yung mga taong hindi makalabas ng bahay. Sir, paano ako makapag-zumba? Paano ako maka-join ng volunteer? I cannot move. Yung may problema ako sa paa. Again, there's another way po. Napakarami pong Zoom group, social media group na pwede kayong sumali by Zoom, by social media, by camera, by video. So, you can interact with other people. Now, you're no longer lonely. Bakit? May kausap ka may kakwentuhan ka na pwede mong gawin para maiwasan ang kalungkutan. Yung iba naman, hanap sa labas. Itong number 4 natin, strengthen existing relationships. Bakit hindi ka tumawag sa mga kaibigan mo more often? Go out with them. Find other ways to enjoy your existing relationship. Yung asawa mo, maglakad kayo sa park, mag-usap kayo. Nako, malaking matutulong. Yan, ibig sabihin, existing relationship, asawa, anak, nanay, kapatid, pinsan, kamag-anak, kapitbahay ka. Dami pong pwedeng gawin. Maghanap ka ng taong tingin mo, medyo walang ganong ginagawa. Tanungin mo, lakad tayo, libo tayo, punta tayo dito, gawin natin dito. Kasi, promise, marami kang kaibigan, kapamilya, kapitbahay na pwede mong i-stimulate yung relasyon nyo na. Dati, hi! Hello lang kayo. Why don't you makapagkwentuhan ka? Yes. O magkapi kayo. O invitahin mo, kapi kayo doon sa inyo. Di ba kayong ba? Porch sa bahay, di ba? Patio. O doon lang kayo kwentuhan. And doon madidevelop ang relasyon. One day, di ka kwentuhan ka na araw-araw. May barkada ano. Yes. Number 5, adopt a pet. Yeah. Alam mo yung mga pets, especially yung dogs, cats, nag-o-offer po yan ng maraming benepisyo, and preventing loneliness is one of them. Pwede ka mag-rescue ng pet. No? It combines the benefits of altruism and companionship at lumalaban ito sa loneliness in many ways. So meron po, normally sa mga city town po, may mga pets po na gala-gala, na wala. Pwede po kayo mag-adopt, libre po, walang bayad. Yes. Seryo, ako nagtsura ng mga pets nila.
there's another way po. Pwede kayong bumili ng pets. May nagbebenta po ng pet na anumang type ang gusto nyo. Anong klase, anong kulay, pwede kayong mamili. But at the end of the day po, pets can ease your loneliness or even remove your loneliness. Bakit? May palagi kayong kasama. Number 6, talk to strangers. Alam nyo, yung sinasabi ng research na doing so contributes to our social and emotional well-being. Diba? Kasi po kuminsan, wala ka talagang kaibigan, wala ka ng kamag-anak o mangilan-ngilan, o wala ka kung sino naman sa buhay. Lumabas ka na bahay. Kung sino, hello, ngitian mo lang. Hi. Tapos, pupunta mo sa coffee shop, may nakita ka, can I buy you a coffee? Oy, why? Bakit? Kwentuhan lang tayo. Alam mo, I just want to be a blessing. Sabi nga ng isang kaibigan natin, sabi niya, alam mo, ang tagal-tagal na namin dito sa village, hindi ko pa kilala yung kapitbahay ko. So next time, grab a coffee, see your neighbor, no? Strike up a conversation. Pwede ka mag-hi, mag-hello. You might just you feel happier after. Hindi lang yan. You might find out na yung tao pala naghanap din ng kaibigan. Yes. O di magkikita kayo, pareho na kayo masaya kayo. Number 7, para daw hindi malungkot, practice self-care. Yeah. Kumain ka ng nutritious food o kaya mag-exercise ka. Totoo yan. Get enough sleep, no? It will make you feel better in a long Totoo po, pag hindi kayo kumikilos-kilos, mas madali kayo malungkot. Pero pag active mo ang buhay nyo, kumakain ng maayos, malaki posibilidad, hindi kayo malulungkot. Number 8, keep busy. Distract yourself from Yeah. those feelings of loneliness and make a date with yourself. May me time ka rin. No? Kung may hobby ka, you always want to do that, gawin mo na. Diba? Kadalasan po kayo tayo nalulungkot kasi wala na tayo ibang gagawin kung hindi malungkot. Hindi po ako nabibiro. Hindi po joke yan. Kaya po tayo nalulungkot. Ang gagawin ko? Malulungkot ka na. Pero kung may gagawin ka palagi, may hobby ka, may pupuntahan ka, wala kang oras para maging malungkot. Number 9, kung kailangan mo talaga see a therapist or psychologist, it may be good idea to seek psychotherapy to help with feelings of loneliness, especially if you also feel the symptoms of depression. Dagdag pa po namin, number 10, connect with God. Yes. Pray, join a church, go join a Bible study, a live group. Ito po yung magpapasaya sa inyo. So, maya na kayo, nalapit pa kayo sa Diyos. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano lang dapat malaman at gawin para mabawasan ang komplikasyon at konsumisyon sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global, Vic Garcia po mali. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Ano gagawin natin Kung dito? saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Ang tanong kapamilya, may kilala ka bang pakialamera o pakialamero? Nako, sila ba yung mga taong pinakikialaman ng bawat kilos at galaw ng iba? Naka, may kilala ba kayong ganyan? Kung meron, huwag titingnan. Baka mabatukan kayo ng katabi nyo. Tanong, ano ang pakiramdam mo kapag may pakialamera o pakailamero sa buhay Diba mo? nakakainis, nakakagigil? Bawat kayo, ba't binilo yan? Ba't yan? Ba't nabinili yan? Ba't mali? Naku, nakakagigil po yan. Lalo na po kung ito yung mga taong hindi mo kaano-ano. Pero kahit kaano-ano mo, nanay mo, tatay mo, kapatid, parang nakakagigil pa rin. Sabi ng iba, hindi naman ako nakikialam. Yan. Concern lang. Naku, yan po, excuse na mga pakilamero at pakilamero. Sabi naman ng iba, hindi naman ako nakikialam na pag-uusapan lang. Yan naman po, excuse mga chismoso, chismosa. Ano ibig sabihin nun? Usap. Alam mo, si ganito. O ba't na pinapakilaban mo? Hindi na pag-uusapan lang. Baka may matutunan tayo sa buhay niya. Ni mga mali niyang ginawa, matutunan natin. So, hindi ako pakialamero. Dapat talaga hindi niya ginawa yun. So, yun po, may mga tao pong ganyan at delikado po yan. Ikaw, sa palagay mo, pakialamero o pakialamera? No, be honest with yourself. May naiinis ba sa'yo dahil masyado ka lang concerned? Yeah, totoo po yan. Isa pong bagay na sana ikaw, isipin ng mabuti, and please be honest. Dumarating ba sa punto ng buhay mo na sumusobra na yung pagiging concern mo, na ang tingin na ng ibang tao ay nakikialam ka sa buhay nila? Kasi po, may hangganan tayo lahat. Bilang magulang, bilang nanay, bilang tatay, kapatid, kapamilya, kaibigan, dapat malaman natin yung hangganan natin.
to be concerned. Kasi po, pag sumobra yan, pakialamero ka na. At ito ang problema. Alam niyo bang maraming komplikasyon at konsumisyon na dinudulot ang pagiging pakialamero at pakialamero? Kaya kung ayaw mong gumulo ang buhay mo, iwasan mong makialam sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong hindi mo dapat pakialaman. Totoo po, may mga taong pwede mo pakialaman. Oo. May mga taong hindi mo pwedeng maski pakialaman o maski pagsabihan. May mga pwedeng pagsabihan, may mga taong hindi. Kailangan malaman mo alin. Pag ito nalaman mo, malamang maraming konsumisyon at problema, komplikasyon, may iwasan mo at mapapawasan ang problema mo sa buhay. Good news! Ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang dapat malaman at gawin para mabawasan ang mga komplikasyon sa relasyon at konsumisyon sa buhay. Sa ating episode na, Huwag Huwag Makialam! May isang bagay po ituturo namin sa inyo na baka nagagawa natin na akala natin hindi tayo nakikialam. Naku, baka pagkatapos ito pagtuturo namin sa inyo, pakialamero pala ako. Ano yan? Number one. Para hindi makialam, you must know your own business. Yan! Remember, you cannot mind your own business if you don't know your business. So, step number 1, para malaman mo, para hindi ka makialam, alamin mo muna, what is your business? Ha? Anong business? O, ano yung dahilan mo sa buhay? Or calling. O, ano yung calling mo? O, ano yung silbi mo sa mga taong nakapaligid sa iyo? Pag nalaman mo yan, madali na pong malaman kung nakikialam ka o hindi. Kailangan malaman, ano ka ba? Sino ka ba? Ano bang dahilan mo sa buhay? Anong connection mo? Pag yan nalaman mo, step number 1, pero malaki na posibilidad na hindi ka makialam. Alam mo kapamilya, the best analogy on minding your own business is work. Sampulan Diba sa natin, trabaho, para sa trabaho, correlate natin sa Yes. pamilya later. Ano oo. yan? Di ba sa trabaho, we normally have job description. Ito yung listahan ng ating individual responsibilities. Yan. Sa mga empleyado, madaling unawain to, Oo. di ba? Sa opisina, ano ka? Accountant. Ikaw, marketing. Ikaw, admin. HR. Ikaw, janitor. Yes. Diba? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin, madumi yung CR. Pakitawag ka, janitor. Oras ang pasweldo. O kailangan ng HR. Ay, mali ang kompetisyon. Tawagin na, napakalinaw sa opisina, di ba? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang dahilan o business or job description. At ganun din sa buhay, Yan. no? In life, we have our own responsibilities. As parent, as son, daughter, husband, wife, brother, sister, pwedeng relative, friend, or others. Ngayon, kung yung mga responsibilidad na yan ay nasa sayo, stick to them. So, ibig sabihin, kung ano man po yung responsibilidad nyo, yun lang po ang gagawin nyo. Yun, alam nyo na yung responsibilidad nyo. Panalo ka na, lamang ka na ron. Pupunta tayo sa step number 2 para huwag kang maging pakialamero. Number 2. Number 2, para hindi makialam, don't mind the business of others. Ayan. Susunod, alam mo na kung ano ka, sino ka, ano trabaho mo. Step number 2, para huwag makialam ng iba, huwag mong pakialam ang business ng ibang tao, trabaho ng ibang tao, misyon ng ibang tao. Pag ginawa mo yan, nakialam ka, pakialamero ka na. Now, alam mo na yung business, Mm. diba? Anything that is not your business is not your Ang business. simple, no? Diba? Ganun lang. Sabi nga ni Epictetus, keep your attention focused entirely on what is truly your own concern. Yes. And be clear that what belongs to others is their business and none of yours. Napakasimple po yung buhay. Parang, wag dumami konsumisyon nyo sa buhay. Alamin mo business mo. At kung pakialaman ng business ng iba. Yes. Di ba napakasimple? Pero alam niyo po, napakaraming tao, hindi po nagagawa to kaya gumugulo po ang buhay nila. Kumbaga, yung buhay ng kapitbahay mo, yung mga desisyon na kanilang ginagawa ay hindi mo business. Kaya huwag kang makialam. Pero gaano karaming pagkakataon po pinagkwentuhan nyo ang desisyon ng kapitbahay mo. Oo. Alam mo, si ganito ginawa. Kaya ganito ang buhay niya. Kaya ganito, ganyan. Okay, sana ako yung kwento sa inyo lang. Magko-comment ka pa. Paano ko yung kwentuhan niya makarating sa taong pinag-usapan niya? Konsumisyon na yan, komplikasyon sa inyong relasyon. At saka kung minsan, kahit sa politika nag-aaway, di ba? Kahit hindi naman siya yung kandidato. Kung sino binoto ng iba ay hindi mo business.
Huwag kang makialam. Ayan! Yes. Gano'ng karami nag-away na. Ba't mo ka rin si Boto? Ba't binoto mo? Sige, hindi ko niya yun. Responsibility, right niya yun kung sino gusto niya iboto. Huwag pakialam. Basta ikaw, iboto mo kung sino mo yung gusto mo iboto. Sila, pabayaan mo sila. At kung kung ano man yung gustong sabihin ng iba, hindi mo na business yun. Huwag ka nang sumali sa kanilang bangayan. Kaya kung minsan, may Diba? mga nakita ko, 2 tao nag-aaway. Ganyan. Hindi mo naman business yun. Yes. Kwentuhan naman nila, pero gusto mong sumali. Ay naku, pag sumali kang gugulo eh. Huwag ka na sumali, huwag ka makialam. Number 3, para hindi makialam, don't give unsolicited advice. Isa po to sa pinakamalaking dahilan ba't maraming tao at maraming komplikasyon ang nagiging sobra problema. Bakit? May taong nakita ka may problema, kaibigan ka, mag-anak na pamilya. Nilapit. Alam mo, kaya ganyan ang buhay mo kasi ito ginagawa mo. Dapat ito gawin mo. Ano pa responsibilidad mo sa tao yun? Hindi ka naman niya nanay, hindi ka naman niya tatay. Dapat huwag kang makialam. Oo, at ang underscore natin doon, unsolicited. Hindi Sabi hihingi. sabi nga ni John Gray, to offer a man unsolicited advice is to presume that he doesn't know what to do or that he can't do it on his own. So kung meron po kayong kamag-anak, kaibigan, iba sa kapamilya, na may problema at hindi naman hinihingi ang iyong advice, wag, except maybe, tatay ka, anak mo yun, bata pa, magulang ka, okay, pwede mong pagsabihan. Correct. Pero kung hindi mo kaano-ano, hindi naman nangingi sa'yo ng advice, wag mo nang pakialaman, lalo na yung mga tito, tita na pakialaman yung pamangkin, tandaan mo yung pamangkin mo, minanay at tatay yun, pabayaan mo si nanay at si tatay, hindi si tito at si tita makialam ng buhay. Alam mo, sabi na yung unsolicited advice, kailangan yun nung taong to eh. Pero alam nyo ba, unsolicited advice is usually more about the needs of the giver than the receiver. Sir, paano naman nangyari yun? Oo. Kasi po ito po. Kadalasan po kasi sa bawat sitwasyon may opinion tayo. Dapat ganito yung ginawa yan. So, ano sinasabi ni Ma'am Evelyn? Na pag ikaw nagbigay na solicited advice, actually para sa iyo, para mailabas mo yung damdamin mo at tingin mo maganda sa sitwasyon. Hindi naman para doon sa talagang binibigyan nyo. Ingat sa mga taong sobra talino, pati trabaho ng iba, pero kaya Marami pa tayong pag-uusapan ha. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. magbabalik pa ang tulong ko pa sa magpapal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance. Mula yan sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! Alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang BFF mo? Or best friend forever? Hindi mo laging napapansin pero laging nandyan, ready to support in times of need. Ang tunay na BFF, hindi ka iniiwan. Ganon din ang life insurance with living benefits. Sa biglaang gastusin, sakit, aksidente, o pagkawala ng income, nandyan ito para sumalo, tumulong, at magbigay ng kapanatagan. Anong benefits ng life insurance bilang iyong BFF? Una, laging maaasahan sa panahon ng emergency, may mahuhugot kang tulong. Pangalawa, nagbibigay ng peace of mind. Hindi ka matatakot sa future dahil may protection ka. Pangatlo, suportado ka habang buhay. Hindi mo kailangang maghintay hanggang huli para maramdaman ang benepisyo nito. Ang tunay na kaibigan, hindi lang nandyan para sa saya, kundi lalo na sa pagsubok. At ganun din ang life insurance with living benefits. It is not just to protect your family in the future, but it is also for you. So ask yourself, may BFF ka na bang maasahan sa panahon ng pangangailangan? If not, now is the best time to have one. Dahil sa buhay, hindi lang mahalaga ang may kaibigan. Mas mahalaga ang may proteksyon na BFF na hindi ka pababayaan. Ito po si Gina Criste na handang tumulong sa iyo. So don't wait until accidents happen.
Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano dapat malaman at gawin para mabawasan ang komplikasyon at konsumisyon sa buhay. Sa ating episode na, Huwag makialam! Okay, review lang tayo ha. Number 1, para hindi makialam, you must know your business. Number 2, para hindi makialam, don't mind the business of others. Number 3, para hindi makialam, don't give unsolicited advice. Number 4 tayo ngayon. Para hindi makialam, don't make comments based on incomplete facts. Yan po, kumisan po. Pag may nadinig lang tayo nag-uusap, sasaba tayo sa usapan, hindi nga natin alam kung saan nanggaling yung kwentuhan. Kaya tayo napapaaway. Kumisan po, kadalasan nangyayari yan sa social media. May isang issue, comment ka, magagalit, magtataka ka, ba't nagalit siya? Kasi comment ka ng comment sa isang bagay na hindi mo alam ang pinagsimulan. Kaya never judge someone without knowing the whole story. Yes. Alamin mo yung buong kwento, pero kung hindi mo naman kailangan makialam, bakit aalamin mo pa? At huwag ka na magsalita. Correct. You may think you understand, but you don't. So, totoo, sa karamihan po ng pagkakataon, pag may nadinig tayong kwento, kadalasan, we don't really know what's happening. Because Yes. kapiraso lang po ang alam natin. At dahil di po natin alaman yung buo, huwag na po tayong magkomento. Parang doktor po, normally ang doktor, di magbibigay ng gamot sa isang problema hindi niya alam. Inaalam niya muna lahat bago mabigay niya ng tamang gamot. Tayo, di natin alam. Hindi tayo nabigay ng komento. Pangalawa, hindi nga tayo doktor. Tapos bibigay tayo ng prescription, labo. Correct. Kaya if you didn't hear it with your own ears or see it with your own eyes, you don't share it with your own mouth. Delikado po Diba? yun. Kaya po pag may taong humihingi ng tulong sa akin, alam mo, Selvic, may problema sa ganito, sa ganito. Pwede ko ba siya makausap? Kasi po yung kwento niya, iba sa totoong nangyayari. Baka mapagbigay ako ng komento sa isang problemang mali pala ang nadinig ko. Tapos ginawa ng tao, ay problemang malaki. Kaya when you don't know the circumstances of others, it is better to keep your mouth shut. Nalangin ka na lang si Lord, Oo. alam niyo sa sitwasyon yan. Do not make assumptions unless you know the whole story. Kaya if in doubt, ask the person directly. Yeah, Tanungin mo, diba? Wala siya, di huwag mo tanungin at wag ka na rin mag-komento. Number 5, para hindi makialam, be silent. Isa po sa napakagandang paraan ho para hindi tayo makialam. Pag may dinadinig tayo at may gusto tayong sabihin, huwag natin sabihin. O di ba, ang ganda-ganda. May gusto tayong sabihin, huwag natin sabihin. The moment we open our mouth, nakikialam na po tayo sa isang problema hindi natin tulay na unawaan. So the best way po para huwag makialam, keep your mouth shut. Paalala po ni Mark Twain, if you have nothing to say, say nothing. Diba? But if even you have something to say na hindi mo naman naintindihan ng buong kwento, be silent. Si Mega naman, paalala sa atin, most people talk when they have nothing to say. I'm not talking because I have too much to say, none of which I'd want you to hear. May mga pagkakataon po kasi may kwentuhan, para bang dami na nila nasabi, wala kang masabi. Parang magsasalita ka kahit kumisang, kahit wala ng katutunan, hindi po kailangan. Isa po sa mga sikreto po ng matagumpay na tao, hindi siya nagsasalita. Kasi minsan para sinasabi ng iba, pag hindi ako nagsalita, Eng-eng ako. weak ako, Mm-mm. or may or wala akong Kulang. courage, kakulangan. Pero si Lao Tzu na mismo Isa sa nagsabi, pinakamatalino sa buong mundo. Oo, sabi niya, silence is a source of great strength. Totoo po. Kahit tahimik ka, meron daw kakaibang lakas, di ba? Bakit? Being silent is a great way to let someone knows they did something wrong. Hindi na kasi pag may maling ginawa, Tumahimik ka? Oo. mali yung ginawa ko. So, napaka-importante po ng silence. So, may mga pagkakataon po, silence is more powerful than words. Hindi ka nagsasalita, pero ang lakas ng kino-communicate. So, yun po. Para wag makialam, please, kung kaya nyo po, pigilan. Number 6, para hindi makialam, avoid who gossip and who talk so much. Yan. Isa sa mga dahilan bakit tayo nakikialam. Kasi may nadidinig tayong kwento
na ang sarap pakialaman. Juicy eh. Juicy. Alam mo, si ganito ginawa. So, ano mangyayari? Ay, alam mo, sa akin, nangyari yan, ito gagawin ko. Ito ang problema. Dahil nadinig mo yan doon sa taong chismoso. So, kahit nakialam ka, ito problema mo, mas malaki. Nadinig niya yung komento mo. Yung komento mo, ikukwento niya sa iba o doon sa taong may problema. Patay ka na ngayon. Bakit? Masasali ka na sa kwento. At sasabihin na sa'yo, pakialamero ka, pakialamero. Bakit? Bakit na pinakialaman yung buhay ni iba? Bakit? Kasi nakipagkwentuhan ka sa tao, chismoso o chismosa. Kaya po, sikreto namin, para wag maging pakialamero at pakialamera, iwasan ang mga chismoso at chismosa. Siguro, mas maganda i-categorize natin. Ano ba yung gossip? Alam nyo, according to Oxford Dictionary, gossip is a casual or unconstrained conversation, Kwentuhan lang. diba? Or reports about other people, typically involving details that are not confirmed as being true. Yun, hindi Sa Tagalog. sigurado. Sa Tagalog, napagkwentuhan Wala, lang casual naman. Di naman namin intention pagkwentuhan siya. Nabanggit lang at nakapagsalita lang. Yun ang chismis. Pero Hindi natin mabigat, tunay na alam, pero pinagkukwentuhan natin. mabigat yung sinasabi ng proverb sa Bible. Sabi ng Bible, a gossip betrays a confidence. Naku, matindi yun ha. So, avoid anyone who talks too much. Tignan, Bible na po nagsabi yan. Iwasan ang mga taong dakdak ng dakdak. Iwasan ang mga taong salita ng salita, especially mahilig pag-usapan ang iba. Iwasan nyo daw po yun. Bakit? Oo. Kasi po, pakialamero yan. Ikausap mo madalas. Ikaw din, maging pakialamero. Naku, infectious pala yun. When words are many, transgression is not lacking. But whoever restrains his lips is prudent. Kaya, kung darating yung pagkakataon na gusto magsalita, pero pinigilan mo sarili mo, mas wise daw po yun. Pero yung salita ka ng salita, hindi mo ganun pinag-isipan, problemang malaki na. Ang tanong, gusto mo bang great mind ka, average, or small mind? Sabi ni Eleanor Roosevelt, great minds talk about ideas. Average minds talk about events. And small minds talk about people. Tanong, ano madalas yung pag-usapan? Buhay na iba? Sabi po dito sa kwento natin, small mind ka. When you meet with other people and you always talk about the lives of other people, ito daw po yung isip mo. Kung gusto nyo daw maging matured, dapat great daw, minds. ang pinag-uusapan nyo ay events. Di ba? Ano ba nangyari kahapon? Ay, sige dito, sa ganito, nangyari ito sa Amerika. Ay, nangyari ito. Ay, alam mo, gera sa ganito, ganito. Kung daw yan, average mind daw yun. But if you want to be great, talk about ideas. Alam mo ano kayo mangyayari pag ginawa natin to? Or Pag anong ginawa solusyon to? dito? Yan. Yun daw po para maging great. And most of us, all of us will want to be great. Pwede ba mula sa araw na to? Stop talking about people and let's talk about ideas that will improve the lives of others. Mamaya, itutuloy natin ang usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin para mabawasan ang komplikasyon sa relasyon at konsumisyon sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko sa maglupa. Huwag Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa Global. Rick Garcia po muli. At Aveline Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic natin ngayon, magbibigidaan muna tayo sa mga hair tips mula kay Jane Naganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Yes, yeah. Massaging gently, fingers trace, bringing calmly sacred space. Like prayers whispered, soft and low. In this moment, grace does flow. Massaging gently, fingers trace, bringing calmly a sacred space. Like prayers whispered, soft
tend to the soul's deepest pursuit. As we nurture each precious root, we tend to the soul's deepest pursuit. Here we go! Let your voice be heard by the way your hair speaks. Jane Rock Star Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, this time, tutuloy na po natin yung pagsagot sa ano dapat gawin, malaman para maiwasan at konsumisyon at komplikasyon sa buhay sa ating episode na Huwag Makialam! Pero na po, ang dami na po natin na-discuss. Review lang po. Number 1. Number 1, para hindi makialam, you must know your business. Number 2, para hindi makialam, don't mind the business of others. Number 3, para hindi makialam, don't give unsolicited advice. Number 4, para hindi makialam, don't make comments based on incomplete facts. Number 5, para hindi makialam, be silent. Manahimik! Number 6, para hindi makialam, avoid who gossip and who talk to you so much. Iwasan niyo po yung mga taong chismoso-chismosa at mahilig magsalita. Iwasan! Number 7, para hindi makialam, avoid being idle and people who are idle. So ito na po ha, iwasan niyo daw po ikaw wala kang ginagawa. At iwasan niyo rin po yung mga taong walang ginagawa. Sir, bakit? Kasi pag wala kang magawa, maghahanap ka ng gagawin. At kumisa, ang pinakamadali, pag-usapan ng buhay ng ibang tao. At wala kang magawa, maghahanap ka ng taong walang ginagawa. Eh, wala rin siya ginagawa, pag-usapan niyo buhay ng ibang tao. Pakialamero ka. Alam niyo ba, according to 1 Timothy sa Bible, idleness can lead to gossip. Oo, di ba napag-usapan natin yung gossip kanina? Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies, saying things they ought not to. And people with too much time on their hands often become gossips and busybodies. As the saying goes, idle hands are the devil's workshop. So, yung problema, pag wala kang ginagawa, maghahanap ka ng gagawin. Yes. At pag may nagawa ka, pinakamadaling gawin is makipagkwentuhan. Kasi wala effort, kwentuhan lang. Tapos, yung pagkukwento niya buhay ng iba. At kuminsan po, ubos na ang usapan niyo. Lilipat pa kayo ng bahay ni Kumare. Punta pa kayo sa kabilang bahay, yung pinagkwentuhan niya kanina, ulitin niyo, 3 na kayo. Mamaya, 4 na kayo. At the end of the day, ano po ang nangyari? Chismoso kayo. Darating po sa punto, marami na kayong pag-uusapan na hindi niyo dapat pag-usapan. And eventually po, ano ka? Chismoso at chismoso. Tandaan niyo to ha, idleness can lead to gossip. They get into the habit of being idle. Ang tawag dyan, vision. Ibig sabihin, hindi po nila plinanong maging chismosa. Kaya lang, walang ginagawa, naging chismosa. Hindi nila plinanong maging addict sa chismis. Kaya lang, dahil walang ginagawa, paulit-ulit ginagawa, ay naging addict na po, chismosa na talaga. Yes. Number 8, para hindi makialam, remember, whoever gossips to you will gossip about you. Yan ang tandaan niyo. Pag may nakausap ng taong chismosa, kinukwento sa iyong buhay ng may iba. Naku, kabahan sarap ka ano? Pero kabahan ka. Kung kaya niya ikwento sa iyo ang buhay ng iba, kaya niya rin ikwento ang buhay mo sa iba. Ikaw naman ang ichichismis niya. Ikaw na topic. Problemang malaki yan. Now, lagay niyo po sa isip niyo yun, every time may kausap kayo, baka ikwento ako, I'll be So, or you silent. can say, kailangan ko bang malaman yan? Kung hindi, wag mo na ikwento. Pinaka-importante nga, iwasan na yung mga taong to. Hindi ka namang problema. Number 9, para hindi makialam, remember, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Po, pag tayo na po marunong pumigil ng ating dila, maraming komplikasyon at konsumisyon daw ang ating maiiwasan. Sample lang po, mag-asawa. May gusto ka, galit ka, may gusto ka sabihin. Pinigil mo, maiiwasan ng komplikasyon yung mag-asawa. Yes. May kausap ka sa opisina, inis na inis ka, galit na galit ka, may gusto ka sabihin. Tinigilan mo, maiiwasan ng konsumisyon sa trabaho. Ganon din po sa lahat ng parte ng buhay natin.
Kadalasan, kaya po tayo napupunta sa hindi magandang lugar o alanganing sitwasyon, may nasabi tayong hindi natin dapat sabihin. Kaya para maiwasan po ang komplikasyon ng konsumisyon, matuto po pigilan ng ating dila na magsalita ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Tandaan niyo po, yung dila natin maliit lang. Mm-mm. Pero the tongue is fire. The tongue is flame. Ganyan eh. It builds a name or burns with shame. Kaya nga, a whispered word can lift or kill. Kahit Totoo na pabulong, a single phrase can bend a wheel. Totoo po, halos lahat po ng away nyo mag-asawa, away nyo ng nanay at tatay, yung kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kaopisina. Saan ba ho nagsimula yan? May sinabi kang hindi dapat sabihin, may sinabi kang nainis, naasar, nagalit yung kausap mo. Bakit? Hindi mo napigilan ng iyong dila. Kaya sabi nga po, ang liit-liit ng dila, pero marami na pong sinirang pamilya yan, marami yung sinirang kumpanya, at marami ng bansang nag-away, nagpatayan, dahil sa dila. At number 10, para hindi makialam, ask God to help you. Totoo po, may mga pagkakataon di natin maiwasan kasi po, ang sarap po makipagkwentuhan. Ang sarap po pakialaman ng buhay ng may iba. Parang ang sarap ibang enjoy na enjoy ka. May mga tao po, enjoy na enjoy. Sir, ano gagawin ko pag di ko na mapigil ang sarili ko? Good news. Can you ask God who can stop you and help you from being pakialamero at pakialamero? Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko maiwasan po ito. Lord, tulungan niyo po nandito na siya kausapin. Lord, tulungan niyo po maging silent. Lord, tulungan niyo po hindi ko masabi. You pray! Yes. And when you pray, many good things will happen. Gaganda mo. At kung nahihirapan kang pigilang makialam sa buhay ng iba o makipag-chismisan sa iba, pwede kang humingi ng tulong sa Diyos. Kasi itong pangako niya, God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Ano mo po ang pinagdadaanan yung problema? Hindi lang chismis, hindi lang dila, hindi lang kasasabi ng mga bagay na hindi nyo dapat sabihin. Sabi po ng Diyos, ang Diyos po pwede nyo lapitan. Tutulungan kayo para maiwasan, mabawasan ang inyong problema. At syempre, i-recap lang natin yung mga pinag-usapan natin. Sabi natin, number 1, para hindi makialam, you must know your business. Number 2, para hindi makialam, don't mind the business of others. Number 3, para hindi makialam, don't give unsolicited advice. Number 4, para hindi makialam, don't make comments based on incomplete facts. Number 5, para hindi makialam, be silent. Number 6, para hindi makialam, avoid who gossip and who talks to you so much. Yes. Number 7, para hindi makialam, avoid being idle and people who are idle. At number 8, para hindi makialam, remember, whoever gossip to you will gossip about you. Number 9, para hindi makialam, remember, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. At para hindi makialam, hingi po kayo ng tulong sa Diyos. Yes. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami tayong pag-usapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mahal-mahal po sa buhay. Closing prayer tayo. Ama na sa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin. Pwede palang maiwasan ng konsumisyon at komplikasyon sa buhay kung matututo lang kaming to mind our own business at wag namin pakialaman ang business na ito. Panghawakan niyo po ang buhay ng bawat isa. Yatagibili namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man na naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga pamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya ni Garcia. Ako na po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mag Global, gaganda ang mundo.